Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Sing ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras po na 4 na sandali makalipas na alas 5 na ng morning. Buong araw na ito ng Tuesday, silipin na po natin ang ulo ng mga umaarangkadang balita. Arangkada Balita. El Nino phenomenon posibleng matapos na sa susunod na buwan ayon sa pag-asa. Arangkada Balita. Danger Level Heat Index asahan sa halos 40 lugar sa bansa ngayong araw na ito. Arangkada Balita. Bilang pagdiriwang ng Labor Day bukas, 200,000 trabaho alok sa Labor Day Job Fairs bukas. SM Supermalls nagkasa na rin ng job fairs. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 23 miyembro ng Civilian Joint Task Force ng Nigeria patay sa pag-atake ng mga militante at gang. Arangkada Balita. Sa sports, volleyball stars Tots Carlos at Maylene Pat sumabak sa Korea at V-League tryout. Arangkada Balita. Ito para naman sa balitang showbiz. Nako, Chantal Schmidt, wagi bilang Miss Echo International 2024 first runner-up. Arangkada Balita. Sa ating pong viral na balita mamaya, subukan po natin kung makakaabot po ito. Oy! Winner Contihino! Yung inaabangan mo, libreng sauna. Alamin! Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli sa magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Martes. Ngayon po ay Abril at 30, huling araw sa buwan ng Abril 2024. Kami po niyo makakasama hanggang alas 6 po tayo ng morning. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga umarangkadang balita, posible nang matapos sa susunod na buwan ang nararanasang El Nino phenomenon sa bansa. Ito ang kinumpirma ni Pag-asa meteorologist Benison Estereha kung saan babalik na muli sa normal na level ang temperatura sa bansa. Ayon sa Pag-asa, pagsapit ng Hulyo-Agosto ay magsisimula naman ang La Nina pero hindi agad mararanasan ang epekto nito. Wala pa anya silang nakikitang posibilidad na mamuo at maging bagyo ang nararanasang intertropical o namataang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nagdudulot ng pag-ulan sa Mindanao. Sana all may pag-ulan. Dahil dito patuloy ang paalala ng ahensya na mag-ingat sa tumitinding init ng panahon na nararanasan sa bansa. Arangkada Balita. Wala naman daw artificial power crisis sa bansa. Ito naman ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabila ng sunod-sunod na idineklarang red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid, gayon din sa Mindanao grid. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na may nakalatag ng mga plano at strategy ang pamahalaan bilang tugon sa mataas na presyo ng kuryente. Maliwanag ng Pangulo na overload lamang ang power
systems dahil biglang tumaas ang demand ng kuryente sa gitna na rin ng matinding init ng panahon. Patuloy namang binabantay ng gobyerno ang supply ng kuryente. Samantala muli namang hinikayat ng Pangulo ang National Grid Corporation of the Philippines na tuparin ang pangakong magtatayo ng transmission lines upang mapabuti ang supply ng kuryente lalo na sa mga lugar na hindi konektado sa grid. Arangkada Balita! Umapila naman si Senator Amy Marcos na agad imbestigahan ng Senado kung paano pinaghandaan ng gobyerno ang El Nino phenomenon. Ayon kay Senador Marcos, kailangang tugunan ang hinaing ng mga nasa sektor ng agrikultura dahil sila ang pinaka-apektado ng tagtuyot. Sa pagkonvene ng Kongreso, kinumpirma ng Presidential Sister na formal siyang hihiling sa kinaukulang komite ng mataas na kapulungan na magkasa ng investigasyon. Binigyang din ni Super Ate na sa kabila ng sinasabing preparasyon ng pamahalaan, grabe pa rin ang pinsala ng El Nino na aabot na sa 4 billion pesos ang halaga, lalo sa sektor ng agrikultura. Pinamamadali rin ng mababatas ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong sektor, kabilang ang 5,000 pesos sa mga magsasaka at 3,000 pesos na subsidiya sa mga mangingisda sa mga nasa Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, ibinabala ng DOE, Department of Energy, ang posibleng pagkakaroon. Naku po, lalong iinit ng brownout dahil sa tumataas na demand ng kuryente at pagpaliya ng mga planta sa gitna naman ng umiiral na El Nino phenomenon. Ganoon tiniyak ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na may iwasan sa pamamagitan ng pagkakaroon o may iwasan ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng contingency measures. Nabatid na nagsagawa ng DOE ng ilang pagbabago sa plano dahil bukod sa mas maagang tumaas ang demand sa kuryente, lumampas din ito ng halos 100 megawatts sa projection ng ahensya. Batay naman sa paliwanag pa rin ni ASEC Marasigan, ang pagtaas ng demand sa kuryente ay karaniwang nangyayari tuwing katapusan ng Mayo o Hunyo, subalit naitala ng ahensya ang peak demand ngayong taon nito lamang 24 ng Abril. Arangkada Balita! Samantala, sinimula na ang pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food sa planong pag-amienda sa Rice Tariffication Law o RTL. Ugday nito, minungkahi ni Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development, Christopher Morales, na baguhin ang import regulation na may exemption sa Republic Act 8800 o pagkakaroon ng timing sa paglalabas ng sanitary and phytosanitary import clearances, lalo na sa panahon ng anihan. Kabilang din dito ang pagpapalakas sa regulatory function ng Bureau of Plant and Industry at pagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Agriculture na mag-import ng bigas para matiyak ang sapat na buffer stock. Isinulong din ng DA sa pagdinig ang pagpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund hanggang 2030. Arangkada Balita! Ito naman, nagbabala ang United Nations sa publiko kaugnay sa tinatawag na global boiling. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, natapos ang panahon ng global warming dahil nagsimula na ang global boiling. Ginawa ng UN official ang babala noong 2023 habang sinabi naman ng Greenpeace na mas lumala pa ang mainit na temperatura na nararanasan ng mga bansa o ng mundo. Nitong Sabado lamang naramdaman ng Metro Manila ang 45 degrees Celsius. Grabe. Heat index habang 53 degrees Celsius naman, mas grabe ito. Diyan naman po sa Iba, Zambales nitong araw mismo ng linggo. Posible namang maitala ang record high na temperatura sa iba pang lugar hanggang sa ikalawang linggo ng susunod na buwan. Arangkada Balita! Pinayuhan naman ng DOH ang publiko na gumamit ng mga alternatibong paraan upang maibsan ang matinding init ng panahon ng hindi kumukonsumo ng labis na tubig at kuryente. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, upang makatipid ng tubig, mas mainam na magpunas na lamang ng basang bimpo sa katawan sa halip na maligo ng 3 beses sa isang araw. Bukod dito,
iminungkahi rin ng kalihim ang pagwiwisik ng tubig gamit ang spray bottle at pag-inom ng tubig na may kaunting asin. Batay sa tala ng DOH, sumampa na sa 34 ang naitalang heat-related illnesses ng ahensya sa buong bansa, kung saan 6 sa mga ito ang mga namatay, at kahapon nga may 20 senior citizen na kabilang sa mga nasawi dahil sa heat stroke. Arangkada Balita! Mas dami po sa mga nag-aalmusal, mga kaibigan, partner ha. Ano yung wisik-wisik? Parang ang lagkit naman nun. Siguro pag nasa labas ka, okay lang. Depende sa body mo. Oo, pero pagka gano'n, nagaling ka sa trabaho, nagbiyahe ka ng halos 2 oras, pauwi, kumbaga, sapul na sapul mo, yun. Pero kung talaga sapul na sapul mo yung malakas dumi, magpawis, yung init. kung malakas magpawis, kung magwiwisik ka lang, Hindi. yung pawis mo pa lang, pwede mo nang iwisik Hindi. Diyos Diba? me, anong no, amoy nun, baka Oo maasim-asim ba dahil nga sa sobrang init, no? Sa akin hindi naman sa pagsasayang ng tubig. At hindi ko rin naman sasabihin dahil binabayaran ko. Pero kasi mas importante yung kalusugan mo. Mas maganda yung pakiramdam. Maganda actually, hindi mas. Maganda ang pakiramdam mo pag ikaw ay bagong ligo. Lalo na kung hapon o gabi na medyo maalinsangan ang panahon. Kung marami diba? naman ho kayo talagang pambayad ho sa tubig at talagang init na init ho kayo, matulog na lang. Pwede naman matulog sa banyo. Grabe. Pag-ingat ka lang, baka Talaga, mag-iingat ka lang. masaktan naman. Madulas ka. O yung ulo mo Hindi, kasi talagang yung iba talaga matagal ngayon sa banyo dahil talagang sobra Ninanamnam pong pa. init talaga. Actually, habang naliligo ka, ewan ko kung naranasan nyo na rin to o nararanasan nyo, habang naliligo ka, nagpupunas ka pa lang, syempre yung buhok mo, ganyan, bago yung katawan, nagpapawis ka na. Actually, pag Or inaayos mo pa lang yung buhok mo dahil isusunod mo yung pawis ka pa rin. Paglabas mo pa nga lang ng Paglabas- banyo after Ay, mo maligo, oo. pawis ka na agad. Kagaya ng binabanggit Diba? ni John Ibanez na talagang parang anywhere, everywhere ay mainit talaga. Kaya nga. 'Di ba? Kaya tayo huy, sabi nga ho natin tayo huy gumawa na lang na ating mga sariling paraan kung saan gaganda ang ating pakiramdam at mare-refresh tayo. Aba, mahirap magtrabaho nang hindi maganda ang pakiramdam, 'di ba? Anyway, tuloy tayo sa ating mga balita. Arangkada Balita! Naku, usapang tubig pa rin mga kaibigan. Magpapatupad ang DENR, Department of Environment and Natural Resources, ng mga hakbangin sa pagtitipid ng tubig sa susunod na buwan. Simula po yan bukas. Ito naman ang inanunsyo na DENR Undersecretary Carlos Primo David upang matiyak na sapat ang supply ng tubig sa gitna naman ng nakakaalarmang pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay Yusek David, halos 0.4 meters ang ibinaba ng water level sa naturang dam kada araw, kaya't kailangang magkasa ng ilang hakbangin upang matiyak na sasapat ang tubig para sa mga consumer. Arangkada Balita! Ay, wait lang. Maisingit lang natin. Hindi natin nabanggit ano-ano ba itong mga paraan na ito, no? Pero kumbaga marami pa naman ho yung oras natin. Paraan ng pagtitipid Pwede nating sa tubig. ma-interview din ng DENR, di ba? Yes. Ayan. At Sige. mayroong hong mga water concessionaire na nagpatupad po Ay, oo. ng water service interruption. Bunsod naman po nung tinatawag po nila na maintenance activities po nila. At yung water pressure, although normal pa naman, ang MWSS at NWRB, I think this week meron silang, or tapos na yung kanilang meeting. Kung paano gagawin nila. Kung paano gagawin doon po sa supply po ng tubig ho natin dahil po sa nararanasan po tindi ng init. At kaugnay po niyan, posible namang maranasan sa 39 na lugar sa bansa Dahil ang danger level na heat index ngayong araw. Ang Dagupan City, Pangasinan ang nagtala po Wow. ng pinakamataas na heat index. Kahapon ho ito aabot sa 49 degrees Celsius. Itinuturing po na nasa danger level, habang asahan naman ang 47 degrees Celsius na heat index sa Apari, Cagayan at 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan. Kahapon sa Dagupan pala ay 47. So ngayong araw posibleng umabot
sa 49 degrees Celsius yung heat index. Mga Grabe, ang kababayan init pa rin yan. natin. Oo, Kahit anong mainit. numero yan, mainit pa rin po yan. Ha? 6 na lugar naman ang inaasam makararanas ng 45 degrees Celsius na heat index. 9 na lugar ang posible makaranas ng 44 degrees Celsius na heat index. 10 lugar, 43 degrees Celsius na heat index. At ayon sa Pag-asa, itinuturing nga na danger level ang heat index na nasa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius dahil posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion at heat stroke. Mas delikado ho yan kung patuloy ang pagkaka-expose o pagkakalantad sa init ng araw. Arangkada Balita! Hinimok naman ng grupo ng mga manggagawa ang DOLE, Department of Labor and Employment, na gawing mandatory ang heat break at iba pang protocol sa gitna naman ng tumitinding init na nararanasan sa bansa. Ayon sa Institute for Occupational Health and Safety Development, nakakalap sila ng mga report sa dumaraming kaso ng pananakit ng ulo. Talaga naman. Pagkahilo at alta presyon sa mga manggagawa dahil sa tumitinding init ng panahon. Ang masakit dito, partner, yung sa sentido, no? Yung parang nanunuot ba? Naman. Oo, sa sobrang init. Dahil dapat gawin anya ng DOLE na mandatory na lamang ang mga employer na magbigay ng, anong tawag dyan? Medical check-up, maayos na ventilation, adjusted work hours, at libreng access sa inuming tubig at iba pa. Sa ngayon, wala pang komento naman daw ang DOLE kaugnay sa panawagan ng grupo. Gayunman, naunang nagpalabas ang DOLE ng Labor Advisory na humihimok sa mga employer na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa, iwasan at kontrolin ang heat stress. Arangkada Balita! Oh, speaking of labor bukod ho sa mga nagle-labor ho sa mga ospital, eto, mainit nga rin kasi ngayon lalo dyan pala sa may Pabelya. Alright, tayo po ay pinalad na makakausap po natin habang siya po ay abala dahil para ho bukas sa Labor Day. Si Attorney Shani Matula, ang Pangulo po ng Federation of Free Workers. Magandang umaga po, Attorney. Welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Racino po at Judith Estrada Larino. Attorney. Magandang umaga, Drew at Judith. At Opo. siyempre, magandang umaga rin sa libo-libo ninyong tagasunod sa radyo at Opo. sa social media. Salamat po, Attorney. Good morning, Pinaunlakan po Attorney. ninyo kami. At batid po Ganda namin na umaga. kayo ay abala para po bukas sa inyo pong mga aktibidades para sa Labor Day. Pero ano ho ba ang mga isasagawa po ninyong mga activities? Saan ho ba kayo magpupulong-pulong, magtitipon-tipon, Attorney? Sa Espanya tayo, sa main road ng Espanya, magmumula po dyan po sa Welcome Rotonda, sa Bloomingtreet at sa Lamon Magsaysay. At alas 6 ng umaga po yung ating assembly. At siguro mga alas 7 o alas 8 ng umaga ay lalakad na tayo patungo doon sa may Moraita at may stage tayo sa Moraita para doon po magkikita-kita ang iba't ibang mga organisasyon ng mga manggagawa katulad ng Nagkaisa Labor Coalition, kasama dyan yung Federation of Free Workers, yung Sentro, yung Partido Manggagawa, yung National Federation of Labor, yung PS-Link. Opo. At syempre kasama rin po natin ang Kilusang Mayo 1, ang Bukburang Manggagawang Pilipino at ang Trade Union Congress of the Philippines at ang pag-usapan natin ay patungkol sa 150 pesos wage Legislated. increase, legislated nationwide po, Opo. at Judith. And speaking of wage increase, ano na ho ang update ho dyan, Attorney, na, I think nasa Senate, no? Itong nasa pupunta na Congress, po no? sa Dahil Senado. balik na sa sesyon ng Kongreso, ano na ho ang asahan po natin dyan, Attorney? Pasado na po sa Senado at sa House of Representatives na lang ngayon nasa committee level pa ito at yung 150 pesos ay pinag-usapan pa sa House of Representatives at hinikayat natin Congressman Fidel Nograles na ipasa na ito sa House at i-forward sa plenary ng House of Representatives para maaprubahan at magkaroon na ng bicameral committee sapagkat aprobado na po yung counterpart bill niya doon sa Senado, although 100 pesos lang yon.
ay inaasahan natin yung 150 pesos sa house 150. ay magkaroon na ng bicameral committee discussion para Opo. maipasa at mapirmahan ng presidente pagkatapos niyan. So, kumbaga, attorney, good morning po ulit si Judith Estrada Larino po ito, no? Hi, Judith. Good morning Gandang po umaga. ulit. Opo. Ito bang 150 talagang sa tingin niyo po ay okay na kayo doon, sagad na yon, kumbaga Walang labis, walang labis, walang kulang, or gusto niyo naman ho na merong pang dagdag na mga non-monetary benefits, ika nga? Pinag-usapan nga namin kaya yung aming motos bukas ay 150 pesos pataas Oh. pero Opo. substantial na tulong na rin yung 150 pesos. Yes. Tawag namin dyan ay wage recovery. Pero yun po yung para makatulong sa mga manggagawa nationwide kasi matagal-tagal na walang nationwide increase mula pa noong 1989 yung last. Pero sinisikap pa rin natin madagdagan ng benepisyo ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mga collective bargaining negotiation natin sa employer. Kaya maliban sa legislated wage increase ay hinikayat natin ang mga manggagawa na mag-organisa ng union para magkaroon sila ng power or bargaining power to negotiate with their employers maliban sa mga benepisyo na binibigay ng ating batas na minimum ay magkaroon sila ng CB benefits na mas mataas siyempre kaysa walang mga collective bargaining agreement. Opo. Attorney, meron na ho ba kayong, kailan nyo huling nakausap ba o nakapag-ugnayan ho ang inyong grupo sa samahan naman o grupo ng mga employers po dito sa ating bansa? Last week, nagkaroon ng pag-uusap yung employers organizations at yung mga grupo ng manggagawa. Ang Opo. pinag-usapan namin tungkol dito sa Public Utility Vehicle Modernization Program. At nagkaisa kami na i-suspend din muna yung consolidation ng mga jeepney units into cooperative at corporation para mapagbigyan ng pagkakataon yung paghahanda kasi nakita namin hindi pa handa at baka bukas ay end na nga at ang resulta po niya nakikita natin na magkakaroon ng kawalan ng trabaho sa mga 38,000 ng mga drivers natin na prohibited na umikot sa mga ruta nila kung hindi sila nakakonsolidate at hindi nakamodernize ng kanilang mga units. Opo. Attorney, kanina meron pong binabanggit dito sa balita, no? Yung mga kinakaharap po na mga hamon ng mga uring manggagawa. Ngayon pong tumitindi po ang init po ng panahon. Ayan. Kasama ho ba tama. yan sa inyo po mga panawagan, heat break, heat stroke break, at kung ano na Tama, pang mga insentibo o mga panawagan dahil iba na po ngayon iba na po yung init. So iba kumbaga mainit na noong mga nakaraang taon, uminit pa lalo. Di ho ba? Kasama ho ba sa agenda nyo yan? Oo. At nawagan ko kay Secretary Benny Westman na dapat magkaroon ng komprehensibong pagtutok diyan. Kaya hinikayat namin si Secretary na ipatawag yung National Tripartite Industrial Peace Council para at least mapag-usapan itong napakainit na panahon. At isa dyan, yung sa sinabi mo, yung tubig, yung mga breaks na dapat. At kinakausap din natin ng ating mga employers tungkol sa mga pagliban sa trabaho, leaves. Yung 4-day work week po pala, Attorney Shani Matula, meron din pong pinapatupad na mga 4-day work week. Just like sa Cavite meron din po. So paano po natin kinakaharap po yung mga ganyan pong mga pagbabago po ng panahon? Kasi dati may 6 days, 5-day work week. Ngayon sa Cavite, subukan po nila ito pong Mayo, yung 4-day work week, Attorney. Bukas tayo dyan sa pag-uusap sa ating mga employer. Kaya nga, bini-welcome din natin yung MMDA proposal na agahan ng pasok sa gobyerno alas 7 ng umaga. Opo. Para at least mas maaga. Pwede naman po mas maaga pa dyan sa mga lalong-lalo na sa mga construction. At sa yung mga
mga street sweepers natin para at least hindi sila mabutan ng pinakamainit na bahagi ng araw. Panahon. Kaya lahat na yan ay pwede natin pag-usapan at may oportunidad yan sa mga kumpanya kasi mandato na ngayon ng batas na magkaroon ng Occupational Safety and Health Committee sa bawat pagawaan at hinikayat natin ang employers at manggagawa na i-jumpstart na po yung mga Occupational Health and Committee para mapag-usapan yung mga detalye sa loob ng planta. Tsaka yung mga work from home arrangements Yan, ho na yan. oo. Pwede po yan kasama draw. Kasi sa ibang bansa, ginagamit ng ho yan, sila po ay nagkakaroon na po ng innovation sa mga pagbabago, nag-shape up na po sila ng pagdating ho sa sektor ho ng paggawa. Last na lang ho, attorney, doon naman ho Thank sa you. mga teacher ho, meron hong panawagan din ho ang mga teacher na dagdagan din ho ang kanila pong sahod, ipako daw sa 50,000 yung kanila pong sahod, mga public school teacher. May mga kasama rin ho ba kayo mga guro na lalahok po sa inyo po mga aktibidad bukas? Oo, mayroon po tayong mga guro sa mga public school, lalong-lalo na yung nasa ilalim ng PS link, Public Sector Independent Confederation. May mga guro yan at sasama po sila at siyempre ay sinusuportahan yung pagtaas ng sahod ng ating mga teachers. So, matagal na po yung hinihingi at sana ay maibigay yan ng ating Kongreso. Last na ho, attorney, may panawagan pa rin ho kayo Yes, sa Judith. gobyerno sa mga kapwa manggagawa ho natin. Nawagan din kami ng sana mag-schedule ang Pangulo ng kanyang panahon para sa mga manggagawa na pag-usapan yung mga detalye ng wage increase, halimbawa yung contractualization, job creation, at siyempre yung freedom of association na marami pa mga pinatay ng mga manggagawa na dapat imbestigahan at magkaroon ng hustisya yung kanilang mga kamatayan. Kaya sana magpagbigyan ng Pangulo. 2 taon na kasi ang Pangulo at wala pa siya nakaschedule na dialogo sa mga labor leaders. Yung mga unang mga presidente, unang taon pa lamang marami ng mga dialogue na nangyayari. Kaya nag-request tayo kay Secretary Benny Laguesma na schedule na po yan. Kasi hindi, bukas walang dialogue ata. Parang selebrasyon lang at parang gobyerno lang ang may papel. Alright. Sige po. Attorney Sunny Matula, marami pong salamat sa inyo pong oras. Good luck po sa inyo. God bless. Ingat po kayo, Attorney. Salamat kasamang Drew at kasamang Judith at mabuhay po kayo. Salamat po. Yan, Thank you, good morning Attorney. po. Ingat po kayo sa tinding init pa naman kung sila pala bukas. Well, anyway, maraming salamat din ho sa mga uri manggagawa. Yan po si Attorney Sunny Matula ng Free Worker, FFW, si Attorney Sunny Matula. Alright, tayo po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras... Oy, maayong buntag, Alan na Luigi Flores dyan sa Sugbo. Oras, alas 5:31. Arangkada Balita! Alright, tanggap na po tayo ng mga pagulat buhat sa labas ng impilan. Resolusyon naghahayag ng pakikiramay at simpansya ng Senado sa pamilya ni dating Senador Sagisag. Inihain na sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Detalye buhat kay Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Inihain sa Senado ang resolution na naghahayag ng simpatya at pakikiramay ng Senado sa pamilya ng yumaong si dating Senator Rene Sagisag. Nakapaloob sa Senate Resolution 1009 ang pagkilala sa mga nagawa at contribution sa lipunan at sa bansa ng namayapang dating senador. Inihain ang resolution ni na Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Ligarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nakasaad sa resolution na sa buong buhay ng senador ay hindi matatawaran ang paglaban nito para sa katarungan at sa karapatang pantao. Bukod dito, si Sagisag ay isang mapagpakumbaba, may kakayahan at may hindi mapapantayang dedikasyon sa pagsisilbi sa mga Pilipino, lalo na ang sa mga mahihirap at hindi tinatanggal o mga tinatanggalan ng karapatan. Dagdag pa sa resolution, ang matatag na legacy ni Sagisag ay karapat-dapat lamang na mailagay sa talaan ng ating kasaysayan at magsilbing gabay sa mga kasalukuyan at mga public servants na legal practitioners. Binigyan din sa resolution na ang pagyaon ni dating Senator Sagisag
ay malaking kawalan hindi lamang sa mga naiwang pamilya nito kung hindi sa buong bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ating pong pinapaabot ang pakikidalamhati po sa pamilya Sagisag. Ayan, sa pagpanaw nga po ni dating Senador Attorney Rene Sagisag. Samantala, dito naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, may resolusyon din ng pakikiramay. Sa pagpanaw naman nitong si Congressman P.D. Barzaga, pinagtibay na raw po ng Kamara. Alamin po natin ang mga detalye mula sa Ulat ni Patrol 11, Tina Nolasco. Pinagtibay na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Resolution 1691 na nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ng yumaong si Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga Jr. Nakasaan din sa naturang resolusyon ang pagkilala sa mga kontribusyon ng kongresista bilang dating mayor, abogado, certified public accountant at mambabatas. Kabilang narito ang kanyang dedikasyon sa pagtataguyod ng edukasyon, healthcare at pagsugpo sa kahirapan. Gayon din ang mga batas at panukalang batas na isinulat nito tulad ng No Permit No Exam Prohibition Act, Ease of Paying Taxes, Maharlika Investment Fund Act of 2003 at iba pa. Matatandaang nitong April 27 nang yumao ang kongresista sa Amerika sa edad na 74. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, matapos ang paulit-ulit na ilang linggong pagpapatupad, yellow alert status sa Luzon at Visayas Grid muling inalis ng NGCP. Pero alamin ho natin mamaya kung ano ang kahihinatnan niyan. Mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status sa Luzon at Visayas Grid. Batay sa anunsyo ng NGCP alas 7:56 kagabi, nang unang alasin ang yellow alert status sa Visayas Grid na may available capacity na abot sa 2,697 megawatts at 2,381 megawatts na peak demand. Habang inalis na rin alas 11:21 kagabi ang yellow alert status sa Luzon Grid na may available capacity na 12,919 megawatts at 11,871 megawatts na peak demand. Nabatid na ipinatutupad ng NGCP ang yellow alert status tuwing kakaunti na lang ang natitirang reserba sa supply ng kuryente. Pinapayuhan naman ng NGCP ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente at ugaliing i-check ang mga plug at switch ng inyong mga ilaw upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Ito si Patrol 30 Jel Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, PBBM tiniyak ang kapayapaan at kaayusan sa 2025 Bangsamoro elections. Ang mga detalye alamin natin mula sa report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapanatili ng militar ang kapayapaan at kaayusan sa pagdaraos ng 2025 Bangsamoro Parliament Election sa susunod ng huyang taon sa Talk to the Troops sa Philippine Army 6th Infantry Division na ginanap sa Maguindanao del Norte. Inihag ng Pangulo ng paparating na Bangsamoro elections ay magiging isang malaking hakbang sa pagkakamit ng makabuluhang autonomiya at mapayapang rehiyon. Sinabi ni Marcos na bilang peacekeepers, dapat kilalanin daw ng mga sundalo ang papel ng komunidad sa nation building. Naniniwala ang Pangulo sa abilidad ng militar na kayang bantayan ng halalan at umaasa daw ito sa kanila ang lalo na mga mamamayang Pilipino. Una nang tiniyak ni Pangulong Marcos ang tapat, maayos at malinis na electoral process sa Bangsamoro region. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang balita, adjusted working hours ipatutupad sa Navotas City. Detalye buhat sa ating Metro Patrol, Bet Samson.
Magsasagawa ng bagong work schedule ang pamahalang lungsod ng Navotas simula May 2, 2024. Nilagdaan ni Mayor John Ray Chanco ang Executive Order number JRT-016 na nagsasaad ng pagpapalit ng oras ng pagkatrabaho sa pamahalang lungsod mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, alinsunod sa Metropolitan Manila Council Resolution number 24-08 Series of 2024. Ang mga departamento, tanggapan at mga unit na may shifting schedules tulad ng traffic management, emergency preparedness and response at peace and order ay hindi sakop ng EO para tiyakin ang public service delivery. Ang mga coaches ng Navotas Scholarship Program ay mananatili sa kanilang schedule maging ang mga klase sa Navotas Polytechnic College at Navotas Vocational Training and Assessment Institute. Sa mga public health facilities ng lungsod, ang tanging health center sa Barangay Tanza 2 at ang hospital ay magpapatuloy ang operasyon sa pagsiserbisyo. Mahigpit na hinimok naman ni Chanco ang mga barangay sa lungsod na pairalin ang kaparehong executive orders sa kanilang oras ng pagtatrabaho bilang bahagi ng MMC resolution. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po mga kaibigan ng lampang malalaki at may init na mga balita dito sa Tuesday edition ng Arangkada Balita. Makalipas naman po yan ng ilang paalala at ang oras 5:46 na ng umaga. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita sa latest ng Filipino Mirror, mahigit sa 200,000 trabaho ang iaalok sa job fair na idaraos ng Department of Labor and Employment sa pagdiriwang ng Labor Day bukas, Mayo 1. Ayon sa DOLE, ang Labor Day job fair ay magkakaroon ng 75 venues, mahigit 2,400 participating employers at nasa 204,000 job vacancies sa buong bansa. Iginit ng ahensya na halos triple ito ng job vacancies na inialok sa kaparehong event noong isang taon. Kaugnay nito, ang registration para sa mga aplikante ay online sa pamamagitan ng Government Employment Portal na philjob.net. Arangkada Balita! So meron pa silang isang araw today, no, para preparation pa makapag-register sila ngayong online. Ayan. Pero habang ginagawa nyo naman yung registration nyo online sa job fairs ng DOLE, ngayon po pwede na kayong sumugod mga kaibigan ha. Dito naman po sa gagawing job fair, job fairs actually, no, today and tomorrow ho yan, ng SM Supermalls sa SM City Taytay today. At sa iba pang SM Supermalls naman, bukas po May 1 Labor Day. Kaya sugod na bukas sa job fair sa SM Mall of Asia, SM South Mall, SM City North EDSA, Grand Central, Valenzuela, Fairview, kung saan kayo malapit. Marikina, Novaliches, San Jose del Monte, Santa Mesa, Olongapo Central, Balanga, Bataan, Pampanga, Marilao at Santa Rosa dyan sa Laguna. Kaya tara na po, ihanda na ang maraming kopya ng inyong resume at mga importanteng dokumento at sugod na sa SM Supermalls Job Fairs. Ayan. At para sa karagdagang mga detalye, pabisitahin lamang po ang www.smsupermalls.com para nga sa iba pang impormasyon kaugnay sa mga naturang job fairs. Arangkada Balita! Alright, papasukin na po natin ang ilang mga pag-uulat mula sa probinsya. Alamin po natin ang detalye ng ating ni Manong Ronald Idol Capsat Domingo, J. Locos Norte. Capsat? Pinaguri ang provincial top 2 most wanted person at isa pang pinaghahanap ng batas ang nasukol ng Cagayan PNP. Ang kinaguri ang most wanted person ay kinilala bilang si alias Jimmy, 46 na taong gulang, isang construction worker, presidente ng Alcala, Cagayan. Dinakip ito sa bisa ng warrant of arrest dahil sa krimeng statutory rape na walang piyansang irekomenda ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Ang pagkakaso nito ay resulta ng pagsisikap ng PNP Alcala, 2nd Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company at Cagayan Provincial Intelligence Unit. Samantala, ang pagkakadakip naman ng isa pang wanted person
ay resulta ng pagtutulungan ng PNP Santo Niño kasama ang Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Team Cagayan South at 4th Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company. Nilala ito bilang siya alias Dave, 40 taong gulang, may asawa, isang magsasaka at residente naman ng Santo Niño, Cagayan. Inaresto si Dave ng nabanggit na pangkat dahil sa krimeng acts of lascivious business na may piyansang inopenda ang korte na nagkakalaga ng 36,000 pesos. Papuri ang laman ng mensahe ng Provincial Director sa mga pangkat na nagpakita ng pagsikap at dedikasyon upang mahuli ang dalawang pinaghanap ng batas. Patuloy lang tayo sa paghuli ng mga individual na may mga paglabag. Huwag tayong mapagod sa paghuli sa mga ito upang mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng mga ito, ani pa ang Provincial Director. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Impirang May Tulong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Malala, isa pang report mula sa mga lalawigan. Ay, ano ba ito? Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Naku po, naaagnas daw na labi ng isang babae na tagpuan sa isang exclusive village dyan po sa lalawigan ng Laguna. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat ni Arman Kamek. Arman, good morning! Isang babae na pinaniniwalang biktima ng panghahalay at pagpatayan natagpuan sa damuhang bahagi ng Ayala Greenfield Estate 4 sa Barangay Maunong, Calamba City, Laguna kahapon. Ang bangkay ayon sa mga otoridad ay naaagnas na at walang makita ng anumang ID o papeles sa pagkakakilanlan dito. Base sa police report, nakita na isang nagngangalang Nido Yamoyon, isang truck driver ang katawan ng biktima habang ito'y naglalakad sa nasabing lugar. Agad namang ipinagbigay alam sa pulisya ang pangyayari at kasalukuyang itong iniimbestigahan ng Calamba City Police Station. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Hindi bababa sa 23 miyembro ng Civilian Joint Task Force ng Nigeria ang patay sa pag-atake ng mga armadong grupo at kidnapping group. Ayon sa chairman ng Civilian Joint Task Force, patungo sana sila sa Borno State nang may madaanan silang improvised explosive device. Kaugnay nito, itinuturing ng mga otoridad o pinaniniwalaan ng mga Islamic State members ng West Africa Province Fighters ang responsable sa naganap na pagsabog. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Uy, alam nyo ba, dalawang Filipino volleyball star ang sumabak sa tryout po sa Korean 2024 V-League Women's Asian Quarter. Ayan, namataan ang Creamline Cool Smasher ace player na si Totsa Carlos. Gayun din itong si Cherry Tigo Star Spiker Maylene Paat na naghahanda para nga sumabak sa nasabing tryout. Tatagal po ang tryout hanggang bukas, May 1. Dahil dito, hindi muna makakalaro ang dalawa sa kanilang mga nakaschedule games ngayong araw na ito. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Tinapos na ng Philippine bet na si Chantal Elise Schmidt ang kanyang Miss Eco International 2024 bilang first runner-up. Siya po ay nagtapos bilang first runner-up. Bukod sa first runner-up ay sinungkit din ni Chantal ang Best Evening Gown at Best in National Costume Awards. Bongga! Kinoronahan namang Miss Eco International 2024 si Angelina Yuzanova ng Ukraine. Tinanghal naman si Miss Canada second runner-up, habang ang mga kinatawan ng Brazil at Indonesia ang pinangalan ng tinanghal na third at fourth runner-up.
Arangkada Balita. Viral news. Nakaw! Libreng sauna sa Pilipinas. Abangan ni Nararamdaman Winner. niyo ho ba yun, ha? Ito naman ang pabirong komento ng isa pong netizen sa post ng isang social media user kung saan ibinahagi ng nasabing social media user ang kanyang larawan na pawisan ang buong katawan dahil sa matinding init na nararanasan sa bansa. Yung pala yung libreng sauna. Yung pala Ayon yun. po kay Romano Uy, uploader ng nasabing picture, pauwi na siya sa kanyang apartment mula, saan to? Moraita? Nang maramdaman niya, Moraita sa Manila rin yan no? Manila, oh. Nang maramdaman niya ang init ng panahon na nagresulta sa labis na pagpapawis. Umani naman ay iba pang mga nakakatawang reaksyon mula sa mga netizens ang nasabing post. Ayan. Parang lahat naman nakakaranas ng Libreng sauna. libreng sauna. Kala Sa mga panahon. Actually, kala matagal namin na. ni No? Kuya Winner. Mm-mm. Hindi. Iba naman yun, kasi yun, iniisip iba, nyo. Iba-ibang sauna. Ay, talaga, Ba't oh. sa sauna ka pa, Winner Contino, mainit na nga. Just... Sumbong kita ka, Edwin. Well, anyway, tayo po ay pansamantala pong nagpapaalam ngayong araw po na ito ng napakainit po na araw ng Martes, huling araw sa buwan ng Abril at 30 taong 2024. Sa ngalan po na buong tropa ng DWIC LU23, kami po inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Runa Sino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos po niyan, panibagong bugso ng balitaan, kasama naman si John Ibanez sa pamamagitan ng Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ website. At noorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.